Welcome to The Doctor is In. I'm Dr. Freddie Gomez here on CNN Philippines. Now, we have entered the second half of, or the second quarter of this year, 2020, and still, COVID-19 cases continue to rise. So again, wala pong exempted po sa COVID-19. All of us may be infected with COVID-19. Hindi lang po ito sakit ng mga may edad or mga middle age, pati po mga bata ay naapektuhan po ng COVID-19. Now, as we have seen in the news, may mga balita tayo, there are some confirmed cases of COVID-19 among children. There is a 1-year-old girl from Oriental Mindoro and a 5-year-old girl from Nueva Vizcaya na naging positive po sa COVID-19. Pero meron din po tayong kaso dito sa Quezon City na isang 13-year-old girl, so isang 13 anyos na batang babae, ngunit naka-recover naman po sa sakit na ito, sa COVID-19. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang kung paano alagaan ang ating mga bata at kung paano ba naapektuhan ng mga bata kapag positive sila sa COVID-19. Pag-uusapan din natin kung anong pwede gawin ng mga magulang panglaban or pangprotekta sa mga anak natin with regards to COVID-19. So, sa programang ito, kasama natin ngayon ay si Dr. Ong-Lim. She is the immediate past president of the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Welcome to the show, Dr. Lim. I'll go right ahead with the question para magandang oras natin. Dr. Lim, how does COVID-19 affect children? Pareho lang ba ito sa mga positive sa COVID-19 na adults? Good afternoon, Doc Freddy, and good afternoon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ang COVID-19 actually, sakit siya ng both bata at matatanda. Siguro medyo nakatutok lang tayo dun sa mga matatanda kasi nakikita natin globally na mas matindi yung epekto ng COVID-19 sa ganong age group. Pero marami ding report na nagsasabi na pati ang mga bata na apektuhan, except that we're blessed to see that most kids have mild disease, no? So hindi sila karaniwang napapabalita na nagiging grabe yung epekto ng sakit sa kanila. Kung meron actually, parang ubo, sipon, karaniwang trangkaso yung mga simptomas na nakikita natin sa bata. Okay, meron bang certain age group ang mas delikado sa COVID-19, yung mga bagong panganak, yung mga below 9 years old or older, doon sa grupo ng mga bata, Doktora? Actually, medyo uunti pa lang yung data kung saan natin pwedeng pagbasihan ng information. Globally, parang 63 cases lang yung tinatawag nilang case series na nai-report in the medical literature. So, doon sa mga naibabalita in these very reliable sources, may parang 9 na batang inireport, mga ipinanganak sa kanilang mothers na positive, and karamihan dun sa mga bagong panganak na yon, negatibo at walang epekto sa kanilang sakit. Doon naman sa mga older children na naibalita din sa medical literature, karamihan sa kanila mild illness or tinatawag nilang mildly symptomatic ang presentation. So, simpleng ubo, sipon, ang karamihan sa mga batang ito. Okay, Doktora Ana, could you explain to our viewers exactly kung ano ang itsura o anong mga simptomas ng mild symptoms, Kumbaga, karaniwan mga bata na apektuhan with COVID-19, mild symptoms ang pinapalabas. Ito ba ay katumbas lang na para lang silang nagkalagnat o trangkaso? Okay. So, sa mga magulang, karaniwan ng sinasabi namin, ang kailangan nilang tignan sa mga bata, meron ba siyang lagnat or ubo or pananakit ng lalamunan. So itong mga simptomas na to, pwedeng hindi sabay-sabay lumitaw, maaring pa isa-isa lang, So pwedeng ang presentation ng bata ubo lang or sore throat lang or lagnat lang or magkakasama yung tatlo. Now, kung yun ang pagbabasihan natin, di lahat na lang ng ubot-sipon, lahat na lang ng trangkaso, parang ganun ang simptomas. And the parents would be
very confused, no? In fact, kahit sa mga doktor, medyo very confusing ito. Kaya sa ngayon, no, the only way to really know kung yung nararamdaman ng bata na nagpe-present with fever or cough or sore throat is a test. Now, dahil wala namang ibibigay or naibibigay na gamot para kontrahin tong mikrobyo, no? And the only thing we give is yung mga supportive na gamot tulad nung para sa lagnat or para sa ubo. Ang advice natin, kay COVID pa yan o hindi, is magpapahinga sa bahay, bibigyan ng maraming fluid, supportive care. Okay. Ngayon, sa isang batang COVID-19 positive, Dr. Ana, no? Ano ang treatment protocols or kumbaga ano yung mga sinusundan na treatment para sa isang batang positive sa COVID-19? Kapareho ba ang ginagawang treatment sa bata katumbas ng sa mga nakatatanda or sa mga adults? So, karaniwan kasi, no, whether bata or matanda, ang datos natin globally is that most people will have mild disease. Medyo nauulit-ulit na even in public yung percentages na about 80% will be mild illness. And ganun din naman sa bata. Now, whether it's an adult or a child, ang sinasabi natin, nagbibigay tayo ng gamot para sa lagnat. Ina-advise natin na dapat well-hydrated, yung may sakit, and kung sakasakalit magkaroon siya ng symptoms like hirap sa paghinga, then that will be a signal na kailangan siyang matignan sa health facility. In terms of testing naman, Dr. Ana, alam na po ng marami there are some testing centers na specific lang po para sa COVID-19 dito sa Metro Manila, no? But these testing centers, I think we're mostly informed for the adults and the elderly. Pareho din po ba ang mga testing centers na ito para sa mga bata? So, ngayon, ang pinaka-reliable na test na ginagamit natin para sa pag-diagnose ng COVID-19 ay yung tinatawag na PCR test, kung saan kumukuha ng sample galing sa ilong or sa lalamunan, gumagamit ng cotton buds na mahaba para naaabot yung dulo dun sa may throat part ng pasyente. And ito ay dinadala sa laboratorio para makita yung genetic material ng virus. So, kay bata o matanda, ganoon yung prosesong sinusunod. Dahil gusto mabigyan ng priority yung mga severe disease o yung mga nag-aagaw buhay, kung mild disease, kay bata o matanda, hindi tayo nagte-test sa ngayon. Okay, but in terms of yung lugar kung saan sila pupunta, because some of the government hospitals that people should go to for testing centers, ang PGH, Lung Center, ang Jose Rodriguez, are one of these, ano? Doon din po pupunta ang mga magulang ng may mga bata na where they feel they need to get tested for COVID-19? That's correct, no? So I think it's important to emphasize, hindi ito katulad nung ordinaryong panahon natin na pagka kunwari naramdaman natin, uy, gusto ko magpa-test para malaman ko kung ito pa yung sakit ko. Hindi na po tayo ganun ngayon, no? Una, kailangan tayong maging maingat dun sa ating mga nakakasalubong, lalo na kung tayo magpupunta sa ospital kasi alam naman natin nandun lahat ng may sakit. So kung hindi naman nararamdaman ng pasyente, no, whether it's a child or an adult, na kailangan niya ng healthcare, wala siyang hirap sa paghinga, nakakakain, nakakainom ng maayos, hindi tayo dapat nagpupunta sa hospital para hindi rin tayo na-expose. Now, if may matitinding symptoms or sa tingin natin talagang kailangan na ng healthcare yung ating adult or child family member, kasama na doon yung testing at doon pa rin yung gagawin sa ospital. Now let's go over with some online questions, Dr. Ana, because as you know, parang online consultation itong The Doctor is In, ano? Kaya maganda nakasama namin kayo.
So the viewers can write your questions, your e-questions via Facebook Live or via the Facebook website of CNN Philippines. You can put your questions in para hopefully makita ni Doc Ana at masagot. So let's go ahead and answer a question from our viewers. One is from Harleen who asks, makakatulong po ba ang pagbibilad ng bata sa araw para malabanan ang COVID? I think nanggaling yan dun sa naipabalita na pagkakunwari tayo ay nandun sa mainit na temperatura, mas madaling mamatay yung mikrobyo. So unfortunately, hindi po yun totoo. Kasi alam nyo, isipin natin, kung totoo yun, di dapat wala ng COVID sa mga bansang tulad ng Pilipinas or ng Singapore or Thailand. Kasi di ba magkakapareho naman tayo ng klima. So hindi kailangang sadyain na magbilad sa araw just to prevent or avoid COVID. Walang itutulong ito sa pag-iwas sa sakit. Okay, and just to add to that, the data na meron tayo, kumbaga yung impormasyon na meron tayo tungkol sa COVID ay hindi pa sapat para talagang masabi natin na ang init, ang ang init na klima o ang malamig na klima ay makakapigil sa COVID or kahit man lang pabagalin ang pag-spread ng COVID. Okay, let's answer another question from Kat. Okay, nabalitaan niya na merong isang 1-year-old baby na who tested positive and is now recovering. Pero ang tanong niya is, what food or vitamins ang pwedeng ibigay sa mga bata para lumakas ang kanilang immune system? Ang ating ipinapayo sa mga magulang is still yung pinaka-basics ng pag-aalaga sa ating mga anak, no? Mabigyan sila ng masustansyang pagkain, siguraduhin umiinom ng sapat na fluids, nakakapagpahinga ng tama, dahil itong mga to ang pinakamahalaga pa ring booster ng ating immune system. Now, kung nakain naman ng maayos, nabibigyan natin ng sapat na gulay at prutas, doon na po manggagaling yung hinahanap na vitamins ng katawan. Now, kung sabihin na lang natin may pagkapihikan yung bata, hindi talaga natin mapilit o kumain ng sapat na prutas o gulay, then the regular multivitamins that your doctor probably prescribed to you already in the past, that should be adequate. No? That's more than enough. Okay, the doctor is in. We'll have to pause for a quick break. Pero pagbalik natin, alamin natin from Dr. Ana kung ang COVID-19 ba ay masama para sa mga breastfeeding mothers. So alamin yon pagbalik ng The Doctor is in. Okay, welcome back to The Doctor's In. I'm Dr. Freddie Gomez. Thank you for joining us. So we are broadcasting live on CNN Philippines and we are also broadcasting on CNN's page on Facebook Live. Kaya i-type nyo yung mga tanong ninyo on Facebook Live para masagot natin on air. Ano? So we are here with our expert guest, Dr. Ana Ong-Lim, who is the past President of the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. So ang discussion natin ngayon with Dr. Ana is, delikado po ba sa mga breastfeeding mothers na magpa-breastfeed or magpasuso sa kanilang bata kapag sila ay positive with COVID-19? So Dr. Ana, is it dangerous for a mother who is positive with COVID-19 to breastfeed her newborn child? So napapasa ho ba sa breast milk ang COVID-19? So sa ngayon, ang kaalaman natin is that ang pagkalat ng COVID-19 comes from respiratory secretions. So sa ating mga secretions galing sa ilong, galing sa bibig, no? Wala pang datos na nagsasabi na nanggagaling siya sa breast milk. Kaya ang rekomendasyon ngayon ng ating WHO is that for mothers who are breastfeeding,
ang kailangan nilang ingatan is yung kanilang oral and nasal secretions. Ang rekomendasyon is they should cover their mouth and nose, so pwede silang gumamit ng mask, maghuhugas ng kamay, of course, ng madalas na madalas, lilinisin yung kanilang breast area, and then magpapasuso. So, iisipin natin kung tayo ba'y may ubot sipon, magbe-breastfeed ba tayo at paano natin siya gagawin? Siyempre, no, iingatan natin na hindi natin matamaan ang ating laway, plema, yung ating sipon, si baby, which means tinatakpan natin yung bibig natin at naguhugas tayo ng madalas. So, similar precautions for COVID. Okay, now we have viewers actually watching right now from South Korea, Cambodia, and New Zealand, as well as Laguna, Cebu, and Bicol. So we hope you are staying safe, and thank you for watching. We are here to answer your questions. I'm here with a infectious disease specialist na nag-specialize po sa mga bata. So yung mga tanong nyo tungkol sa mga anak ninyo in this age of COVID-19, ngayon nyo itanong para masagot po ni Dr. Ana. So let's move on, Dr. Ana, with some precautionary measures naman. So with regard to breastfeeding, dapat lang ingat ang mommy, the same protocols na gagamitin kung hindi sila nagpapa-breastfeed. But what can parents do? What can parents do para maprotektahan naman ang mga anak nila with regards to this infection na lumalaganap sa atin? So sa medical literature, no, itong mga kasong nai-report na so far at medyo nakita na natin yung detalyes ng spread at kung ano nangyari sa mga bata, isa sa mga ine-emphasize nila is karamihan dun sa mga pasyenteng nakita nilang nag-positive, nahawa sa loob ng pamamahay. So of course, no, these reports were coming from China where they implemented an extensive lockdown. And may imagine natin parang ganito ang sitwasyon natin ngayon. Saan ba naglalagi ang bata? Sa bahay lang naman yan. Di naman natin siguro pinababayaang lumabas, gumala, mamalengke, no? So kanino sila mahahawa kundi sa kanilang mga kasama sa bahay. Therefore, katulad na lang dati ng pag-iingat natin na hindi magkahawaan sa loob ng bahay, ganun din ang pag-iingat natin sa bata. Kung sino man ang may ubot sipon sa loob ng bahay, pwedeng bumukod muna, hindi na mo nang masyadong lalapit dun sa mga kasama sa bahay. Dapat may 1 metrong distance often, no, or all the time if possible. And siya din ay dapat nagtatakip ng kanyang ilong at bibig para hindi niya naikakalat yung virus. Madalas din dapat maghugas ng kamay para hindi naman natin naililipat sa ibang tao yung meron nating mikrobyo. So with those very simple measures, malaki ang tsansang makaiwas tayong manghawa sa loob ng bahay, and this includes kids who are with us in the household. Do we already know or have an idea, Dr. Ana, kung ano ang mortality rate when it comes to COVID-19 and children? Actually, based on the literature that I've been quoting, yung China reports, it's very low. I think I even saw a 0% rate, no? So konting-konti. Kung meron man, definitely not even in the hundreds yung nai-report nila. So that follows my next question, that parents shouldn't be, kumbaga dapat hindi sila magpapanik. Pero siyempre mahirap sabihin yun sa isang magulang na hindi magpanik, lalong na pag ang anak nila ang involved or ang anak nila ang pinag-uusapan. So my next question, Dr. Ana, is what should parents do if their child is positive with COVID-19, comes out positive with COVID-19? I think, no, kanina off-cam, Doc Freddie, we were talking about this. And I think the challenge for children compared to adults, no? So ngayon, di ba, pagka meron tayong adult na pasyente, meron siyang ubo, meron siyang pananakit ng lalamunan, or eventually hirap sa paghinga, ang doktor ang una niyang iisipin, COVID siguro to, and kailangan niyang patunayan na hindi ito COVID.
In contrast sa bata, dahil karamihan ng bata mild ang sakit, kung may makita tayong may matinding pulmonya o hirap sa paghinga, baliktad yung mindset. Mas iisipin natin, nanggagaling siguro to doon sa mga common na mikrobyo na nagiging sanhi ng pulmonya bago ko isipin na COVID to. So how does that translate to parents? Ganoon pa rin. Kung nakikita natin na instead na very mild illness ang nararamdaman ng bata, no, and hindi siya nakakakain ng maigi, hindi dumidede, may hirap sa paghinga, kailangan talagang patignan. Now, kung makita siya, may irereseta naman or i-advise na i-admit ang bata, kay ano pa yan, kay COVID or hindi COVID, gagamutin din naman yung bata. Now, kung siya naman ay may simpleng ubo lang, konting lagnat, then regardless kung ano yung pinagmumulan, ganun pa rin naman ang ginagawa natin. Binibigyan natin ng paracetamol, ini-ensure natin na umiinom at kumakain ng maayos, binibigyan natin siya ng supportive care. Now, let's answer a question from our viewers, Dr. Ana. No? Raquel would like to ask, our 10-year-old son is asthmatic. Ano po ang best gawin to protect him? So medyo challenging yan kasi alam natin na ang mga batang may hika, kahit konting ubot-sipon na simple lang, medyo may katindihan yung epekto sa kanila. So I think the best thing you can do again is to make sure that everybody in the household is well. And kung sino pa man yung may sakit, no, magkukusa ng wag masyadong lalapit sa ibang tao sa bahay, maghuhugas ng madalas, and trying as much as possible to avoid spreading his germs by using a mask. No, these are very standard recommendations. Now, kung alam na nating may hika yung isang kasama natin sa bahay at may maintenance medications itong taong to, dapat din siguraduhin natin na yung kanyang maintenance medications ay readily available or iniinom or ginagamit ng ayon sa prescription ng doktor para hindi na tayo malusutan pa ng sumpong ng hika nitong panahon na medyo mahirap talagang maglalalabas. Okay. Now, kapag ang isang bata o isang anak, Dr. Ana, ay nag-exhibit ng mga simptomas ng pag-ubo, sakit ng ulo, probably signs of trangkaso, ano? Kailangan ba siyang i-isolate kung meron man siyang ibang mga kapatid or ibang mga tao sa bahay? That's a very good question, no? Siguro nung panahon na wala pang COVID, binabaliwala natin yan. And in fact, sabihin natin, ay naku, matapos na nga sila lahat, magkahawaan na. Pero ngayon kasi, alam naman natin kung gaano katindi itong epekto na to, lalo na no, sa mga elderly household members natin. So kailangan talagang maging proactive yung ating actions, no? Kung merong kahit sinong may sakit sa bahay, doble pag-iingat, magsusuot ng mask, maghuhugas ng madalas, no? Kung maaring meron siyang tutuluyang sarili niyang lugar, kwarto, para hindi na siya masyadong nag-i-interact with the rest of the family members, that will really be helpful. So kung in the case of children, no, alam natin mahirap pigilan na makipaglaro sa mga kapatid, no, this is more important kasi ayaw nga nating kumakalat sa loob ng household. Ngayon, Dr. Ana, in terms of pagkain or vitamins, ano, very popular po ang vitamin C nowadays. Maraming taong naniniwala na nakakatulong po ito with regards to mga simptomas ng flu or ng viruses. Ngayon, meron namang dinadagdag or sinasabing nakakatulong na ang zinc, aside from the vitamin C, ay maganda po daw ito not just para sa COVID-19 but for any other sickness or ailments. Okay ho ba na bigyan ang mga bata ng vitamin C na may zinc? Actually, in most childhood illnesses, no, common childhood illnesses like pneumonia and diarrhea, merong mga pag-aaral na nagsasabi na nakakatulong yung pagbibigay ng zinc supplementation doon sa pagpapaikse ng duration of illness.
So, I think, no, wala namang masama to continue taking this. And in fact, a lot of kids are already being supplemented with zinc by their healthcare providers. So, you can either take this from your regular meals with fruits and vegetables, doon naman nanggagaling din yung zinc, or through multivitamin supplements. Pwede rin naman yun. Okay, so that was Dr. Anna Ong-Lim, who is the immediate past president of the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Sana po marami po kayong natutunan kay Doktora Lim. Napaka-importante ng mga sinasabi niya, and all those tips that she gave is a definite must to follow. So thank you again, Dr. Lim, for joining the Doctor is In today. Now, not all heroes wear capes, but in today's world, we are surrounded by them. They're in their scrub suits, lab gowns, others are in their uniforms. They're staying at work while we're staying at home. They're risking their lives to protect, care, and heal and save lives. Thank you to our frontliners, the doctors, nurses, medical technicians, and other medical staff. I know many of them, the security guards, the people at supermarkets and drugstores, the police, and the military. We owe you. Maraming salamat po. So thank you for sending all of those questions today. Thank you for joining us here on The Doctor is In. I'm Dr. Freddie Gomez. Please join us tomorrow at 3:30 p.m. So 3:30 na po ang ating bagong time. See you!